Nakakaawa itong si Leila de Lima. Ito pala ang dahilan ng paglaya ni Leila de Lima para gamitin sa mga Duterte. Ireklamo sa ICC at betekusan si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Tila hindi nakasentro ang ating gobyerno sa lagay ng ating bansa, kagaya ng pagtaas ng mga bilihin. Nakatutok ang gobyernong Marcos para atikihin ang pamilya Duterte. Saan na ang sinasabi ni Bongbong Marcos na Uniteam? Tila ang kaalyado niya sa Uniteam na si Inday Sara ay binabanatan ng Speaker of the House na si Romualdez na kaalyado ng Uniteam. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Punta naman po tayo rito sa bagong laya. Alam mo, Senator De Lima, no? Nagugulat po ako sa mga pinapahayag nyo, no? Kung totoong kayo po yung nagpahayag talaga nitong mga bagay na to na yan po yung sa ICC. Kasi narinig ko eh. Willing daw siyang makipagtulungan sa ICC. Hindi ko po alam kung kayo po ay updated po habang kayo nakakulong. Kung naiintindihan nyo pa po na may gera po sa Ukraine, gera po sa Israel. No? Sana po magpahinga kayo, maghanda po kayo sa inyong depensa. Hindi po yung paghihiganti agad. Kung natatandaan po ninyo, sa inyo na rin may sabi, isa sa agam-agam ng mga kasama ninyo noon, na yung pinagsabihan kayo na kauupo lang ng Pangulo ng Pilipinas, gusto nyo na kagad atakehin. Eto po, wala pa po kayong 1 linggo. No? Pwede po, kung ako yan, no? Grabe naman to talaga yung sabik na sabik ba kayong mga dilawan sa leader? Sabik na sabik kayo na makaatake kayo? Alam niyo ang kasikatan ni De Lima, ilang linggo lang po yan. No? Gamit na gamit niyo eh. Parang nabuhayan kayo may bago na kayong leader. Hindi po mag-i-stand si De Lima as pag na-realize na ng mga tao, teka lang muna, balik na tayo sa realidad. Hindi ba ito yung pinanood natin na may karelasyon na yung driver niya? Balik na tayo sa realidad. Yung bang si Ragos, yung bumaliktad na nagsabi na walang kinalaman si De Lima, wala na yung mga milyon-milyon na sinabing binigay niya mismo kay De Lima o kay Dayan o kung kanino man binigay. Atake agad eh. Naaawa po ako kay De Lima kasi parang ang bigat kagad ng pinagagawa sa kanya ng mga dilawan. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kalalaya lang ni De Lima, hindi niyo ba pwedeng pagpahingahin? Gusto niyo kagad atakehin kagad ni De Lima si Duterte. Tama na yung sinabi niya eh. God bless him. Ano pa yung sinabi niya? God forgive him. Wala muna akong masasabi. Ilang araw lang, 2 araw pagkatapos nun. ICC agad. Wala naman pong problema sa ICC. Ako naaawa ko sa inyo, Madam De Lima. Kagagaling nyo lang sa kulungan. Yung mga nakalaya, hindi po nila na hindi po sila nakalaban. Kayong galing sa kulungan, kayo pa yung inaasahan nilang pang-atakdog para atakehin. Sila po, Senator De Lima, pera biro, dehin bokiki po yan habang kayo nariyan. Biglang ngayon, paglabas nyo, kayo na naman ang gusto nilang isubo. Okay, real talk po natin. Si Senator De Lima, meron pong problemang mabigat ang ICC ngayon. Paano nila iimbestigahan? Yan po ang ine-expect sa kanila, no? Ako hindi po ako naniniwala na uunahin tayo na ICC.
Ha? Wala pong bigat 'yan. Una, wala na po si Duterte sa kapangyarihan. Ikalawa, meron po tayong justice system dito. Ang point po dito, katawa-tawa sa ICC na kaya ka pumapasok, isang private citizen na si Duterte, tutulong ka, ICC, na usigin yung private citizen na si Duterte na pwede naman magsampa ng kaso lahat ng mga naagrabyado ni Pangulong Duterte. Very willing naman siyang harapin. Hindi po ba? Magiging katawa-tawa po yung ICC. Kaya po siya papasok, sana noon, ang ikakatwiran niya, napakamakapangyarihan ni Duterte. Hawak niya lahat. Kaya niyang impluwensyahan. Kayo na rin ang nagsasabi, wala ng power si Duterte. Itatakbo niyo pa rin sa ICC pa rin. ang sa akin, kung ako po ICC, maiinsulto ako dito sa ginagawa ng mga to kasi hindi nyo ba nakikita may problema kami sa Israel? Iniisip namin paano namin iimbestigahan yung Israel? Isisingit ba namin si Duterte? Unahin pa namin si Duterte? Private citizen na yan si Duterte. Wala ng power. Bakit pa kinakailangan nyo pa ng foreign power para usigin ang isang private citizen na kung tutuusin, dito ginawa ang krimen sa Pilipinas, may mga hustisya po tayo rito. Katunayan, napalaya ka nga. Dahil sa hustisya. Hindi ko maintindihan. Kung ano po yung logic na hanggang ngayon si Pangulong gusto nyong tumakbo yung hustisya kay Duterte. Bawiin nyo sa ICC, magsampa kayo ng kaso sa mga korte natin sa Pilipinas. Dahil si Duterte ay private citizen. Si Duterte ay Pilipino. Ang mga supposedly nagawa ng krimen ay mga Pilipino at naganap ang krimen sa Pilipinas. Bakit nyo kinakailangan na international? Private citizen na si Duterte. Wala na po siyang power kung tutusin. Inaabalan nyo. Thank you very much kay 818 na nagbigay sa atin ng $999. Pagtatawanan po ang ICC ng buong mundo. Bakit siya makikialam sa isang private citizen na wala ng power? Kinakailangan nyo pang papasukin. Kaya lahat nakikialam sa atin yun. Ba't takot na takot kayo? Ako takot na takot. Bakit naman ako matatakot? Pag binatikos mo ba yung mali nilang ginagawa, takot ka na? Iba po yung takot sa tinatalakay lang. Bakit mo naisip na takot si Pangulong, takot kami para kay Pangulong Duterte sa ICC? Mga makikitid lang po ang utak na makakaisip na may magagawa ang ICC dito. Wini-welcome nga ni Duterte, puntahan nyo ron. Bakit matatakot? Bobo lang po ang matatakot sa ICC. Bobo ka ba? Bobo ba si Duterte? ang una mo naisip pag tinatalakay yung ICC, takot? Kaya ako tinatalakay yan. Wala akong topic. Hindi. Magandang topic yan, di ba? Kailangan malaman yung ayaw mo ba? Baka ikaw ang natatakot na maipapakita sa inyo. Hindi ko alam kung dilawan ka o ano ka, tambalolo. Baka ikaw ang natatakot kasi na-expose na walang jurisdiction rito ang ICC.
Okay. O ngayon, pasalamat na rin, sinabi ni De Lima yan. Dahil diyan nagsalita po ang ating Office of Solicitor General. Excuse me po. Ah, nararamdaman ko rin 'no, pagkape ko ng kape, dilaw siya boss, si Amor. Dilawan pala yan. Kasi kayong mga dilawan, mahihina talaga utak nyo. Akala nyo natatakot kami sa ICC. Hindi na nga member niyan eh. Sinasabi ko sa iyo, nilalatag ko sa iyo. Alam ko naman kung bakit ka rin narito kahit dilawan ka eh. May natututunan ka rito para matuto ka. Pag hindi ka na member, wala na silang jurisdiction. Ikalawa, ang tawag diyan kaya international, inter means at least dalawang bansa ang involved. International. Etong kaso natin, national lang. Local lang. Pilipinas, Pilipino, Pilipino biktima, Pilipino yung supposedly. Yun po yun. Okay. Kala mo makakapasok dito? Pakinggan natin yung OSG. Office of the Solicitor General. Yan. Ito po. Sabi ni Solgen, DOJ to dati, di ba? Ano na ang pangalan ni Menardo Guevara? Sabi ni Solgen, Senator De Lima is now a private individual and nothing prevents any private person to assist the ICC in investigation in pursuing yung kanyang investigation that her privilege if she wants to help. Okay. But Guevara reiterated the Marcos Jr. administration policy. Ito po yung sinasabi ko kanina no? Meron po tayong official na policy. Hindi po kongreso nagtatakda niyan, hindi kayo sa House of Representatives, no? That is a stand that was announced by the President. Guevara reiterated that Marcos Jr. administration's policy that ICC does not have jurisdiction over the Philippines. That is the stand that was announced by President himself because the theory natin dyan, we are not protecting any person. This is not about certain individuals. Okay. So, ibig sabihin, mayroon tayong official na pahayag dyan at nire-reiterate ng ating Office of Solicitor General na ang presidente nagsabi na po, hindi nyo kami under jurisdiction. Hindi tayo under jurisdiction ng ICC. So wala silang karapatan na pumasok dito. Ang linaw po niyan, presidente po yan Hindi po dilawan na magpapasya. Hindi rin po House of Representative. Okay? Dahil nagpahayag po si Pangulong Marcos, ang sinabi niya, wala na tayong ano yung sinabi niya? Hindi na tayo makikipag-cooperate sa yun na. Wala na tayong kooperasyon na gagawin sa ICC. Noong July pa niya sinabi yan. Okay? Nare-reiterate lang nito. Si De Lima, makipagtulungan ka dyan, pumunta ka dyan sa ICC, paggamit ka dyan sa mga kapartido mo, ang tagal sa laya, ikaw pa hinintay para tulungan yung ICC. Alam mo kung gaano kasutil yung mga yan? Hindi mo ba naiisip yun, De Lima? Ang tagal nila sa laya, ikaw nakakulong. Ikaw pa hinihintay nila para pang-attack dog. Kung meron kayong reaksyon sa video ito, comment down below sa comment section. Salamat po.